Kumusta mga fur parents? Naghahanap ka ba ng mga quality na daily supply o needs ng mga fur babies nyo? Kami nang bahala sa inyo dahil nandito na ang Daddy's Pet para sa mga fur babies nyo. Ang pinaka-quality at pinaka-affordable pet supplies and services in town. We offer all kinds of pet supplies and all kinds of services like pet grooming, pet boarding, pet rehoming, and many more. And of course, andyan na rin ang pet gifts for your special someone. Hatid rin namin ang mga mababait na staff para sa mga fur babies nyo, kaya naman we ensure na safe at comfortable ang mga fur babies nyo. So what are you waiting for, mga ka-fur parents? Daddy's Pet. Affordable na presyo para sa mataas na standard na serbisyo. Visit us now! Welcome to Daddy's Pet Talk. Ikaw at ang iyong pet ang bida dito. Magandang araw po, Ma'am Abigail. Pwede niyo bang ipakilala sa ating mga ka-pet talk ang inyong pet? Yes, of course. So, ito ang aking panganay na anak. So, si Kit Kat. 6 years old, female. Ang kanyang breed ay isang Shih Tzu Princess type. So, nasa amin siya around 2019. I guess, so 1 year na siya. 1 year siya nung nasa amin. Hindi siya naging baby. So, hindi talaga siya dapat sa akin. So, yun yung pinakakwento niya, hindi siya talaga dapat sa akin. It was my brother-in-law pet. Pero siguro due to umalis sila, iniwan sa amin. Sabi, babalikan, hindi na binalikan. So, actually ito is dapat mawawala na siya ng by 2019 December. Kasi nagkaroon, wala akong alam sa dog eh. So, hindi ko alam kung paano anong dapat yung meron sa kanya, vaccine. Hindi ko rin alam kung wala siyang vaccine. Hindi ko alam wala siyang deworm. So, siguro, by December ng 2019, nakita ko na lang siya na parang naghihingalo na. Tapos, yun yung dinala ko siya sa vet. So, yun, nalaman na meron siyang parang anemic. Or basta meron siya sa katawan niya na something. So, after noon, nag-start ulit ako sa kanya. Lahat ng vaccine niya, binigay ko, deworm, every month. And since then, naging, alaga at panganay ko ng anak. Wala pa akong anak kasi noon eh. Ang swerte nung pala ni Kit Kat sa inyo, ma-survive ni si Kit Kat mo. Bali, yun na rin yung struggles na pinagdaanan niya. Sa pili ko, tandaan na kayo ni Kit Kat eh. Yes. Mamagiging mapili mo ba si Kit Kat sa food po? Yes, of course. Sa lahi nila, talagang mapili. Hindi, dahil nga may breed siya, hindi ko siya basta-basta pinapakain ng mga table food. So, ang pagkain niya, nakabukod talaga, basta nilagang atay ng manok, pwede naman din baboy, basta hindi yung wala siyang seasoning. Basta lalaga mo lang siya. Pero mapili talaga. Mapili siya. Minsan may time na ayaw niya. Tapos pagsusuma na lang siya ng yelo sa umak. Kasi hindi niya kinain. Ganon. Ma'am, ano pong ginagawa niyo para makasigurado kayo na makakain si Kit Kat po? Ako, ginagawa ko sa kanya, pag hindi niya kinain yung food niya, tinatanggal ko na. Tinatanggal ko na sa harap niya. Kasi sayang eh. Iipisin lang, dadagain, lalanggamin. Kaya tinatanggal ko na. Tapos, meron siyang naka-backup na dog food sa kanya para just in case magutom siya. Meron siyang snack. Kasi ang dog food sa kanya hindi niya ginagawang pagkain talaga. Snack lang niya. So, matagal maubos sa kanya yung isang dog food. Ma'am Abigail, kasi po, ang edad ni Kit Kat ay pinagdaanan niya po yung lockdown pandemic. Ma'am, pwede niyo bang i-share kung ano mga nangyari at na itawid niyo po si Kit Kat? Ay, ang hirap. Kasi nasanay si Kit Kat na twice a day, morning and afternoon, ilalabas siya para dumumi at saka umihi. So, nung hindi pinayagan, wala akong choice, ayaw niyang umihi sa loob ng bahay.
Iihi lang siya kapag iihi na, hindi katulad ng usual niya, iihi talaga siya ng morning, dudumi ng morning, afternoon. So, nagkaroon siya ng UTI. So, yun ang naging struggle ko. Nung pwede na lumabas-labas konti, nang nakamas. Pero, napansin ko nung umiihi na siya, umiiyak na. So, doon na naman ako na pinabet ko na naman siya. Bali yung sa lockdown na yun, may bet po talaga mga... May bet eh. Bawal eh. Maski lalabas lang siya, bawal. Tapos hindi naman ako yung head of the family na pwedeng lumabas. Opo. Hindi rin talaga ako. Ma'am Abigail, paano niyo po ba nakuha yung pangalan KitKat? Ang name ni KitKat is, ito na daw yung name noon pa. Before pa daw siya naging KitKat, meron pa siyang previous name na Happy. Yun talaga. Tapos, nung binigay ata sa, ewan ko kung kanino siya nabigay, basta hindi siya yung brother nito ko, hindi pa siya yung first owner, meron pang nauna. Hindi talaga siya totally na binili nung brother, binigay hanggang sa umabot sa akin. Yung KitKat is hindi na ako nagbigay. Hindi ko na binago kasi kawawa naman, ang dami na niyang name. So, pwede, KitKat na lang kinangalan. Kasi yun na yung sabing pangalan niya. Talagang Ma'am Abigail. Kawawa naman eh. Tapos papaguhin na naman. So, yun naman. KitKat, maganda naman yung name. Kaya nga, Ma'am eh. Ma'am, paano niyo po binabudget yung mga pangangailangan ni KitKat, Ma'am? Every sahod, mga worth 250 pesos. Kasi 50 pesos a day sa kanya. Kunyari 50 pesos atay. Ano na yun, umaga tsaka gabi niya na yun. Or tanghalian at tsaka gabi niya na yun. So, kada sahod 250 pesos kaso mga 1 week lang niya yun. So, pag nabitin na naman, pakunti-kunti araw-araw, bili ng 50 pesos. Talagang nakabudget talaga siya. Kailangan. Ma'am Abigail, sabi niyo kanina, panganay niyong anak si KitKat, yes. Tapos nagkaanak po kayo. Yes. Bali, parang swerte rin po sa inyo si KitKat. Yes, sabi nila, diba, kapag daw masyado kang na-attach sa dog, ewan ko, sabihan lang na hindi medyo mahirapan mag-conceive ang mag-partner kasi nakafocus na sa dog. Pero hindi. By 2019 din, nabuntis din ako. Then, 2020 ako, by February na anak. January birthday nito eh. January 31, 2018. Nanganak ako sa pangalawa ko is, yun, kasi siya yung panganay ko. Sa anak ko talaga is February 2020. Talagang part of the family na si KitKat. Yes, so tulad ngayon talagang lagi siyang kasama kahit na saan kami magpunta, outing. Talagang minimake sure namin na pet-friendly yung resort. Yun nga, Ma'am, bali, sa family niyo, anong favorite bonding niyo with KitKat? Harap talaga. Kasi pamilyan ko lahat, gaganunin niya talaga eh. Lahat talaga sa family, alam niya yan. Sabi ko nga, pag aalis kami na kunwari sa tita lang, or hindi talaga siya pwede. Kunyari, fast food, hindi wala kami choice eh. Or aalis ka kami mag-partner. Ang ginagawa ko, sabi ko sa kanila, bantayan niyo si KitKat. Kasi kumuha ako ng aso para may magbantay ng bahay. Kaso wala pong magbabantay sa kanya. Kaya bantayan niyo. Yun, Ma'am, yung paniniwala ko ngayon, Ma'am eh. Alam niyo po, Ma'am, before lockdown, yung mga dogs po ba, sila yung magbabantay ng tao at bahay. Then, dumating yung lockdown. Diba? Ngayon, after the lockdown, ang nangyari, yung tao na ang nagbabantay sa mga dogs. Yes. Kasi dito, Ma'am, natin yung pumasok yung companionship. Sila yung mga nakasama natin. Nung panahon talagang siksika lang sa bahay lang, doon lang. Sila yung nagbigay sa atin ng oras para bumilis yung oras at araw. Tama po kayo. Ma'am Abigail, bali, diba, pag may lakad kayo, sinasama si KitKat sa mga beach, province, sinasama niyo po ba siya? Yes! Kahit sa ang province. Bali may kitawag kasi yung word na alpha. Ibig sabihin, ikaw lang yung kaya niya sundin. Sino alpha sa family niyo, Ma'am? Ako. Ikaw talaga po, Ako. Ma'am? Kasi, minsan hindi, yung sa partner ko din, yung asawa ko, so, sumusunod din siya, pero, mas ako ang ano nito. Mas ako ang susunod nito. Kahit saan ako magpunta, kahit ihi ka lang. Talo pa yung anak ko. Yung anak ko, yung pangalawa, sabihin niya, naupo lang yun, pag-iihi ako. Ito, nakabuntot na. Yun ang maganda dito sa Ma'am sa Daddy's Pet Talk.
may iba't ibang experience sa mga pets natin po. Yes. Ang gandang i-share to na pwede natin ipagmalaki sa lahat na lalo ng mga sa manonood ng mga kapetok po natin na kanya-kanyang share na mga pangyayari na talagang pwede mo pong ipagmalaki. Ma'am Abigail, ano po ang mga nabago sa buhay nyo simula nang dumating si KitKat? Stress reliever. Stress relief. Sobra. Kahit sabihin mong magastos, gawa ng kailangan mo siyang budgetan. Pero kapag yung dati kasi hindi ako naka-work from home, lumalabas. Pagdating ko, siyempre wala pa kaming anak ko. Talagang yung anak na tao. Ito talaga pag uwi ko nakaabang na sa pinto. Marinig pa lang yung motor ng asawa ko. Nagagano na yan sa pinto. So, stress reliever talaga siya. Parang baby din kasi talaga. Kaya nga. Kahit na 6 years old na siya, sabi nila kung compare mo sa tao, yung edad nila is parang medyo, hindi naman sobrang tanda na, pero ano na. Pero hindi, forever baby. Hindi yung kasi nagsasalita ang pet, pero ang utak po nila sa tingin ko po is 2 years to 5 years old. Na nakakaintindi, nakakaunawa, yung pagmamahal, yung affection, yung pamilya nila po yun eh. Ma'am, anong message yung po kay KitKat? Kasi after 5 years to 10 years from now, mababalikan niyo po itong interview natin to sa Daddy's Pet Talk. Anong message niyo po ma'am kay KitKat? Ay, wait lang! Naiintindihan ko kayo. Sige lang ma'am. Sorry. Every time na may isip ko na mawawala. Hindi naman siya forever. Pag napanood ko to, baka hindi ko panoorin. Kasi, hindi ko kaya talaga mawala siya. Huwag lang na talaga magkasakit. Tapos pala makasama ko siya ng mahaba pa. At kung sakaling mawawala na pala, yung hindi yung sakit na pinahirapan siya. Kasi, yun, bibigay ko lahat sa kanya kahit na mahirap. Kahit kailangan namin umutang para lang ma-survey siya. So, sorry kasi pagdating sa maiisip ko na alam ko na lalo sa lahi niya is lahat ng organs niya maliliit. Pero sa mga sakit. So, KitKat, huwag ka lang magkasakit. Siyempre, lahat gagawin ni mama na pwede. Vitamins, hindi mo kasama din magbibigay ng vitamins. Ganun. Ma'am Abigail, sa akin, napakaswerte ni KitKat. Siyempre, alam ko, ramdam ko yung pagmamahal niyo po sa kanya. At alam ni KitKat yun, na alam ko 10 times siyang binabalik niya dito sa'yo. Kasi ma'am, may mga experience po na ako sa mga friends ko na 12 years na, nang nagkasakit, inilaban nila. 12 years old na yun nilaban nila. Ngayon ma'am, sa 18 years old na sa kanila. Talagang ipagpatuloy lang natin po ma'am yung ginagawa niya, yung normal, yung pagmamahal sa family. Huwag lang talaga magkasakit po ma'am. Yun nga, sabi ko, kaya hanggang maaari hindi siya ilalabas. Kasi nga, syempre, yung mga cargo nandyan lang, yung mga tsinelas, hanggang maaari, huwag nang ipasok ng bahay, para lang tapos huwag yun. Sa labas, pag nilalabas natin, huwag dun sa mga matutumi. Okay lang sa bahay. Tapos, vitamin, syempre. Actually, hindi ko nagagawang ipa-annual, yung parang fully check-up siya. Pero, annual ko ang vaccine niya. So, yun lang. Sana hindi siya, kasi nakakatakot lalo sa lahi ng isang Shih Tzu. Ma'am, nag-message kay KitKat. Siyempre, kailangan nyo mag-promise or anong maipapangako nyo po kay KitKat. Siyempre, alam natin na mabubuhay si KitKat. Matagal yan kasi kasama nyo po ako magdarasal na sana makasama nyo po siyang habang buhay. Ano po pwede nyo pong maipangako kay KitKat? Siyempre kay KitKat, promise ni Mama na lahat ng kailangan mo bilang isang dog, yung maintenance niya, hindi ko yung pababayaan kahit na nagigipit si Mama sa budget. Vitamins, check-up, mga anti-rabies, hanggat meron tayong makuha sa barangay na libre. So, proud din ako na naka-microchip na rin siya. So, yun, promise ni Mama na lahat, syempre gagawin ni Mama para lang maging healthy siya. Napaka-importante rin naman na masyado rin active sa mga
binibigay ng mga barangay na tulad ng mga Oo. vaccine. Kasi kung mamamonitor natin yun, makakalibre po tayo eh. Oo. Di ba po? Malaking bagay po yun Sobra, para sa kasi mahal budget. din yung anti-rabies eh. Correct po. Ma'am, siyempre ho, kayo, experienceado na kay KitKat. May mga manonood sa atin sa ating mga kapetok. Dito sa Daddy's Pet Talk po na first timer na mag-aalaga ng pet, maging fur parents po. Ma'am, ano po pwede nyo pong i-advise po para sa kanila? Ayoko every time sinasabi ko ang pag-aalaga ng isang aso, may lahi man o wala, is responsibilidad. Anak yan, hindi yan basta-basta na kukuha ka lang, cute ng baby, cute kang puppy, tapos pag lumaki, maiinis ka na kasi hindi na pala siya cute. Hindi, responsibilidad ang pagiging magkaroon ng pet. So, sana dun sa mga gustong mag-alaga or nagpaplano, sana hindi lang yung baby sila na puppy. Ibigay yung nararapat na bakuna, maintenance nila at pagkain. Ma'am, thank you po ma'am sa advice dahil sa lahat naman ng in-interview ko, mahalaga yung advice para sa mga manonood ng Daddy's Pet Talk po. Ma'am, bali po ako nagpapasalamat po sa inyo na sobra dahil alam kong magpapagroom lang kayo dito ma'am. Pero inalo ko kayong interviewin para ipagmalaki po natin si KitKat. Ma'am, taas ang kamay ko po sa inyo sa pagmamahal nyo kay KitKat. Sana po makasama nyo po si KitKat ng mas matagal pa po. Tapos talagang dito sa Daddy's Pet Talks, kayo ma'am talaga ang bida ni KitKat ma'am. Ma'am, ano bang pwede nyo pong isa-shoutout para sa family mo or kung sino gusto nyo pong i-shoutout, pwede po? Siyempre, shoutout ako sa buong family ko na walang sawa din na magbabantay kapag kailangan namin lumabas. Na pag sinabi ko sa kanya na sa family ko na sa Yuwaga family, siyempre, pag sinabi ko na iiwan ko muna kasi aalis kami, hindi siya pwedeng isama. Kunyari, siyempre pag may mga bagay talaga na hindi natin mapipigilan na hindi talaga sila pwedeng isama kahit na naka-bag, naka-pet carrier, hindi talaga siya pwede. So, yun, salamat sa pag-aalaga at tinuturing nilang anak din talaga. Kasi alam nila na panganay ko to. Yun mamang maganda rin sa isang family ma'am na ang mga pet, na pagkakaisa niya po yung family po. Yes po, actually hindi lang ito ang dog namin. Ito ang dog ko, pero sa bahay namin we have 2 Aspins and 1 American Bully. Then, yun po. So lahat yun, hindi talaga pwedeng hindi kulang sa ano. So yung sa family namin talaga, hindi naman totally pet lover, pero responsibilidad kasi talaga eh. Kumbaga, hindi lang na kung ano yung ipapakain mo is, siyempre pag yung iba, kung ano lang yung kinakain natin. So yun, pwede naman, pero kapag merong masasarap, kahit po nasa labas kami, kaming pamilya namin, lalabas kami, kakain kami sa restaurant, yung mga aso namin na nasa bahay na naiiwan na hindi katulad ni KitKat na hindi siya pwedeng isama. Kasi KitKat pwede mo isama eh. Pero iiwan ko lang siya, kunyari, makikiusap ka doon sa restaurant, baka pwede na lang siya doon sa may labas ng pinto, isilip-silipin na lang namin, kahit hindi nyo nabantayan, ako na po bahala kasi ayoko naman na ibigay yung responsibilidad bilang isang fur parent doon sa mga staff. Pero may mga staff pa naman, di ba, okay na, ilagay mo lang dyan, kami na bahala. So, ang ginagawa namin, kung ano yung pagkain namin doon, may iwan na mga buto na pwedeng kainin ng mga, yung mga tirang pagkain na, hindi naman siya totally tira, kasi pagkain din naman siya, hindi naman, talagang dinadala namin sa bahay, para dun sa mga aso na naman namin na naiiwan. Ma'am Abigail, sa kwento of experience mo, talagang ako yung napahanga niyo, ma'am. Ma'am, bibigyan niyo po ba si KitKat ng kapartner sa buhay? Actually po, kung ako tatanungin, ayoko po talaga. Kasi hindi ko po talaga gaya ng sabi ko, hindi ko na nga kaya na mawala siya sa buhay ko. Parang natatakot na ako dumating sa point na gano'n. Pero, syempre, babae din siya. Alam ko gusto rin niyang magkaroon ng anak. So, last year po ata is nagpa-try kami. Kaso, hindi siya nabuntes. So, hopefully by this year, kung magkaroon siya ulit, medyo, syempre, alam ko naman, syempre, babae siya. Alam ko, tulad ko, na gusto rin magkaroon ng sariling anak, siya din naman. Ma'am, sa mga nanonood ng Daddy's Pet Talk, please like and share and subscribe. Kung nagustuhan niyo yung interview ni KitKat,
baka kayo naman po ang susunod na ma-interview sa Daddy's Pet Talk, ma'am. Ma'am, any last word po, ma'am, sa ating mga ka-pet talk? Sa ating mga ka-pet talk, basta po kung gusto po natin na mag-alaga ng aso o pusa, please be responsible. Huwag po natin iwan umulan, bumagyo, please. Kasi po, ang pagkakaroon ng isang alaga sa buhay, kahit anong nga yun, isang responsibilidad. Hindi yan na parang gusto mo lang na pag ayaw mo, iluluwa mo na. So, and yun, pag kayo dito, kasi mura lang. Kasi ma'am, sa atin ma'am, naiintindihan rin natin na kaya may promo kasi naiintindihan natin talaga ma'am yung budget. Kasi gusto rin natin ma'am na dito sa komunidad na ito, masama tayo na ang budget lang tayo. Kasi gusto rin namin na hindi rin kayo mahirapan po. Kaya itong sa Daddy's Pet Talk, ma'am, sinabi ko naman sa inyo ma'am kung anong layunin ng Daddy's Pet Talk, saan na nila malalaman. Ma'am, maraming salamat po sa interview na to. It's our pleasure po, ma'am. Ma'am Abigail KitKat, dito sa Daddy's Pet Talk. Kayo ang bida rito. Ma'am Abigail, maraming salamat, KitKat. Thank you po. Godspeed po sa family niyo, ma'am. Thank you.